Hi guys! Welcome to another mini vlog. Medyo matagal-tagal na nga rin nung huling nag-upload ako ng vlog, kaya naman medyo nga eto't nahihirapan na ulit akong mag-voice over. At for today's video nga, isi-share ko nga sa inyo kung paano ko nga piniprepare itong food ni baby. Dahil ako nga lagi lang naman dito sa bahay, kaya naman nga ginagawa ko na nga lang kung ano nga ang pagkain ni baby. Dahil pagka nga ganito, mas nakakasigurado nga ako na masustansya. At wala ganong mga preservative yung pinapakain ko kay baby. Kahit naman noon pa kay Ate Luis at kay Eden, ako nga ang nagpe-prepare talaga ng mga baby food nila. At 6 months na nga nito si baby, kaya naman ito nga, pinag-steam ko nga siya nitong sweet potato. Tatandaan ko nga, parang ganito nga rin yung mga una kong pinakain kay Ate Luis at kay Eden nung sila nga ay nag 6 months na. Madali lang din naman itong maluto. After 15 minutes nga na pag-i-steam, eto na nga, malambot na nga siya. At naglabas na nga rin ako dyan ng breast milk na pinump ko nga at pre-neezer ko noon. Instead nga na tubig ang gagamitin natin, is ito nga breast milk ang ating gagamitin. Kaya naman nga nung lumamig na nga itong mga kamote, at eto na nga, binalatan ko na nga siya. Huwag kayong mag-alala at naghugas naman ako ng kamay dyan. Medyo may mga itim-itim nga lang akong nakikita, kaya naman hinihiwalay ko na nga siya. Pero tinikman ko naman, is okay naman, pero para na nga sigurado, tinanggal ko na nga lang din yung mga itim-itim na yun. At yung pagkabalat ko nga, eto nga, ginamitan ko lang siya ng tinidor para nga ma-smash siya. Di na nga ako gumamit dyan ng blender o ng food processor dahil nga malambot naman na ito. At madali nga lang din siyang durugin. At nung durug na nga siya, is nag-add na nga ako nitong breast milk. At iyan nga lang, dalawa na yan yung ingredients nga dito nga sa food ni baby. At depende na nga sa inyo kung gaano nga kalapot ang gusto nyo nga maging pagkain ni baby. Hinalo-halo ko nga lang siya mabuti dyan hanggang sa ma-reach ko na nga yung gusto kong consistency nitong pagkain ni baby. Pero dahil nga medyo nadadryan pa ako, kaya naman nag-add pa nga ulit ako nitong breast milk. Hinalo-halo ko nga lang din ulit, at nung ganito na nga, is okay na nga ito. Kayari ko ang gawin dyan yung pagkain ni baby, is eto nga, pinagtabi ko na nga siya para nga ma-try na rin niya. At ipapakita ko nga sa inyo kung magugustuhan ba niya itong ginawa natin pagkain para sa kanya. At dahil nga marami nga itong nagawa ko, is tinatabi ko nga itong mga sobra. Inilagay ko nga lang ito sa Ziploc, napanood ko nga lang dito sa YouTube. At ginaya ko nga lang din. Dahil itong mga sobrang ang pagkain ni baby, is ipipreser nga natin siya. At nabasa ko nga rin sa internet na yung pag ganito mga pagkain ni babies, pwede nga siyang i-store kahit nga hanggang 6 months. Pero panigurado naman is hindi na nga to aabutin pa ng 6 months. At nung nailagay ko na nga yung mga tirang pagkain ni baby dito nga sa Ziploc, i-splinat ko nga lang siya dito. At lalagyan ko nga siya ng mga hiwa-hiwa na mark para nga pagka kukunin ko siya sa freezer, madali na lang at naka-portion na nga rin siya. At ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko nga siya ginawa dito. At ayan nga, hinati-hati ko lang siyang ganyan at hinati ko nga siya sa siyam na portion. At nung naging ganyan na nga yung itsura niya, is dahan-dahan ko nga lang din siyang kinuha dito sa aming countertop para mailagay sa freezer. At eto na nga yung moment of truth, at eto nga yung first time talaga ni baby kakain ng ganitong food. Syempre, pag ganitong baby, talaga naman maninibago nga siya at hindi pa nga marunong kumain. Kada subo mo nga is niluluwa nga niya. Pero normal lang naman yan sa baby. Pag nasanay na siya, is kakainin na rin niya yan at matututo na nga siyang lunukin itong mga pagkain niya. At yun lang naman for today's video. See you on my next one. Bye!